Hi guys, magandang umaga. So, ito ay video para sa My Black credit card. So, ito is hack alert kasi mayroon akong My Black credit card. Then, na-hack siya. So, ganito yung story ng My Black credit card na na-hack sa akin. So, last month, September 8, akala ko yung My Black credit card is one of the safest credit card sa Pilipinas kasi kung titingnan wala siyang card number, wala siyang CVV, basta wala siya, nasa apps lahat yun. So akala ko yun ang pinaka safe na credit card, pero nagkamali ako. Akala ko din yung mga napapanood ko na mga video na nahahack, akala ko hindi ako makakarelate doon until such time na nangyari na sa akin. So ganito yung story nun. So walang OTP na nangyari, walang notification. So nakita ko na lang one day nung September 8, 3 PM may nag-notify sa akin na naka-receive daw ako ng miles kasi pag mayroon kang black credit cards, miles lahat ang papasok doon sa transaction mo, may marireceive kang ganun. So may nag-notify na miles doon sa notification. So tinignan ko, nagtaka kasi ako kasi wala naman akong pinipurchase online and hindi ko naman siya ginagamit online. Kaya sabi ko, ba't may miles? So tinignan ko yung card ko hanggang sa pagbukas ko ng my apps ko, may pumasok na 28 miles daw from purchase. Sabi ko, ha? Ito, may miles na pumasok, wala man akong purchase online. Pag nakita ko, may mga pumapasok na unauthorized transaction nga, sunod-sunod. So bigla akong kinabahan, nag-rattle ako kasi nanginig yung kamay ko na sabi ko, ala, nahack na yung account ko. So nakakatakot siya kasi pag first time mo mangyari sa'yo yun, hindi mo alam ang gagawin mo. So ang dami ko pinipindot na kung ano-ano, so hindi ko siya makita kung saan ko dapat i-off, i-on yung mga something na ganon. So sunod-sunod yung transaction, so hanggang sa 5 na yung transaction. Ang per transaction is 1,150. So nag-rattle talaga ako, nanginginig ako kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko nung time na yun. So hanggang sa naka 6 transaction na, napindot ko ngayon yung parang ganito, yung parang snow sa taas. Yan, makikita nyo yung My Black, meron siyang ganun. So hanggang sa na-freeze ko yung card na yun, tapos nahinto yung transaction. Tapos pag check ko dun sa mga transaction lahat, meron pa siyang 2 transaction decline. So meaning yung hacker 10 transaction agad yung nakaset niya para dun sa credit card ko. So grabe. Nung na-freeze ko na yung card ko, saka lang siya tumigil. So ngayon hindi ko alam kung anong gagawin ko dun sa mga na-purchase na yun, na umabot siya ng 8 transaction, and yung transaction na yun per transaction is 1,150. So umabot siya ng 9,200. Hindi siya ganun kalakihan na halaga, pero hello, ako nagtitipid ako hindi ko nga ginagamit yung credit card ko, hindi ko nga minamaximum yung credit limit ko kasi ang hirap pagbayad. Tapos magbabayad ako ng almost 10,000 para sa hindi ko naman ginamit, o diba? So parang hindi ako papayag. So ang ginawa ko, since may mga video ako nakikita sa TikTok, sa Facebook na pag may unauthorized transaction, itawag agad sa customer service. So yun nga ang ginawa ko. So ang ginawa ko, nag-load ako ng regular load ng 100 pesos. Tapos wala kasing telephone dun sa office namin ng time na yun, kaya nag-load ako. So tumawag ako sa customer service. Ayun, ang daming, pag tumawag ka sa customer service ng Black My Card, so ang maraming process kang kailangang ayusin. Una, kailangan mag-verify ng account. So basta ang daming chuchu for Black My Black Card, press 1, press 2, ganyan. So ang daming process na kailangang pagdaan na ganun. Tapos ang ano pa doon, ang tagal nilang i-connect sa line agent, yung mag-a-assist talaga sa'yo. Tapos papausap ko sa tugtog. So minsan kahit sa mga emergency situation, so kailangan makausap agad yung customer service, pero kailangan mo dumaan sa ganun. So walang shortcut, so kailangan mo talaga makinig sa tugtog customer service. So yun nga ang ginawa ko, since naka-regular load ako. So hoping na hindi agad maubos yung load ko kasi nga ang tagal ng tugtog. So
may nakausap akong tawag dito, live agent doon sa Maya Black Card hotline. Din ang sabi, chinek nila yung account ko, tapos mayroon nga mga unauthorized transaction. So ang sabi nila, kailangan ko daw i-monitor yung lahat ng transaction na yun kasi pending pa siya. Kasi nga, nung pagka nakita ko ng unauthorized transaction, itinawag ko agad after nung ma-freeze ko yung card. So, yun nga yung nangyari. Tapos, hindi, nakakatawa, hindi pa tapos yung usapan namin, naputol na yung load ko kasi regular load lang siya. So, naghanap ako ng telephone na doon sa ibang department namin, kaya buti lang mayroon, kaya tumawag ako ulit. Tapos, minsan nakakasar pa din sa mga may mga agent na bago pa. So matatapat ka lang sa mga agent na bago pa. Ngayon, nung pag-dial ko ulit, hindi niya alam kung saan ako ita-transfer. So sabi niya, mag-redial daw ako ulit kasi mali yung napindot ko. Yung una kong natawagan, kinunik ako dun sa dapat na department. So itong agent na sumunod na natawagan ko is sa telephone na hindi daw niya alam, so kailangan ko lang mag-redial. So minsan nakakainis siya, pero wala mo tayong magagawa kung bago yung agent. So yun nga, hindi nag-redial ako ulit. So buti na lang nung pag-redial ko ulit, kaya lang ulit lahat ng process yun. Kailangan mag-verify ng account, kailangan makausap sa tugtog. So lahat yun kailangan ulit pagdaanan. Pero wala tayong magagawa kasi yun kailangan mong makausap yung live agent. So yun nga, nakausap ko na yung live agent na medyo okay naman. And then nga ang sabi, inulit ko lahat ng process. Sabi niya, i-monitor ko yung account kung mag-proceed daw. Tapos itawag ka ulit. So yun na, medyo napanatag yung kalooban ko kasi syempre malaki yun, 10,000 yun. Although sa iba maliit na account, pero sa akin kasi hindi ko naman masyadong ginagamit yung card ko, malaki yun. At saka ba't ko babayaran yun? Hindi ko naman yung pinurchase yun. Buti kung ako yung nag-swipe, okay lang. Since hindi naman, so kailangan natin itawag yan. And beside pala guys, sabi doon sa Maya Black Card terms and agreement, pag unauthorized transaction, pwede kang mag-request ng dispute or reverse para mabalik yung mga unauthorized transaction na na-charge sa credit card mo. So yun nga, kinabukasan, pagtingin ko sa apps ko, chinek ko kasi sabi ng agent, gano'n ang gawin ko, nag-proceed na siya. So successful lahat ng transaction, na ang niya pala, merchant is apple.com/bill, nakalagay doon iTunes. So ibig sabihin yung hacker siya ng purchase siya ng iTunes. So 10 transaction yun. So ako ngayon ako nagaganyan. Minsan nakakabwisit din. Ang nakakapagtaka dyan, paano na-hack yung credit card. And since wala siyang card number, wala siyang CVV, so mapapaisip ka, paano nangyari yun? So nakakatakot. Akala ko ang Maya Black Card is isa sa pinaka-safest credit card, pero no, huwag tayong pakambati guys. Ang pinagtatakot doon kung paano na-hack yun. Una, ginagamit ko lang naman siya minsan doon sa MRT, doon sa top, kasi pwede kasi yung debit credit card yan, pwede doon. So hindi ko alam kung galing siya doon or galing siya sa pag-deliver ng card. Minsan sabi kasi nila sa mga napanood kong video, nako-clone yung credit card. So hindi ko alam kung isa siya sa dahilan. So ano lang naman yun, parang yun, gaano katotoo yun. And ang pangatlo pang nagtumatakbo sa isip ko is inside job. Kasi di ba, ito is kuro-kuro ko lang naman, hindi naman I don't know, kasi wala talagang idea. So sabi nila, minsan inside job, yung mga taga-loob yung nakakahack or may copy ng card, kasi syempre sila yung so hindi ko alam kung ano totoo yan. Sana malinawan tayo kung paano nangyayari to Maya Black Card. Hindi na nga, proceed tayo. Doon na, yung report ko na yung lahat ng unauthorized transaction kasi nga nag-proceed na. Nagbigay sila ng parang ticket number dun sa concern. Then sabi nila parang daw siya, take to 2 to 9 days yung process ng para ma-reverse yung na-charge na sa credit card. Then
after kong tumawag noon, nag-request din ako ng panibagong card kasi na-freeze ko na yung card din, na-block ko na rin siya. Tapos yung sa replacement ng card is may 400 siyang charge. Then nabanggit ko rin sa agent kasi doon sa terms and condition dapat free yun, wala siyang replacement fee na 400 pesos. Sabi naman nung agent, matcha-charge daw muna ako ng 400 pesos, then pag dumating na yung card saka ako mag-request ulit ng ma-waive yung card replacement fee na 400. So yun naman, panatag naman ako doon kasi okay naman daw siya. Then after ng mabigyan ako ng ticket, hindi pa ako nakontento din guys. Nag-search pa ako sa online na nag-submit ako doon sa support disputes at maya.ph. I think, tingnan nyo dito. Sinerch ko yan sa online na kailangan mag-submit ka ng lahat ng screenshot, ng unauthorized transaction, ng lahat ng nag-proceed na transaction. Kailangan mo siyang isend sa email. So nag-download ako ng dispute form para may supporting documents ako, and then lahat ng transaction in-screenshot ko. Ito yon, i-screenshot ko siya para mayroong silang pagbabasehan dun sa dispute request ko sa email. So kailangan nyo pa rin mag-email dun sa dispute support at maya.ph para at least meron kayong sigurado na meron kayong backup dun sa request ninyo for dispute. After nun, after na mag-email ako sa Maya, ngayon naka-receive ako ng email na kailangan ko daw, ito yon, kailangan ko daw mag-submit ulit nung lahat ng proof of screenshot nung unauthorized transaction, anong oras, ano yung transaction ID. So ito yung transaction ID guys. So ayan siya. So kailangan nyo ilagay doon sa sagot tawag dito, answer nila sa email, kasi may link silang ilalagay doon para doon sa lahat ng transaction na yun. Then pag nasubmit nyo na yan, ano nila yan, parang iimbestigahan nila yun. Ang sa akin, umabot siya ng 15 days, and thanks God, na-reverse lahat ng 8 transaction na yun. So ang yung 9-2 na na-charge sa card ko, eto siya, na-refund nila. And then after ma-refund yung lahat ng transaction na yun, i-request ko naman yung replacement fee na i-waive. Then thanks God, na-waive naman siya ng Maya Black Card. So yun, so nawala lahat ng pangamba ko na baka i-charge sa akin lahat yun, and pati yung replacement pay na-waive. So good job Maya, thank you for considering lahat ng request for dispute, kasi hindi naman talaga ako ang nag-swipe nun. So ito guys is awareness lang. Kung mayroon din kayong Maya Black Card, please always freeze your card kung hindi nyo naman ginagamit, kasi para safe. Kasi yan ang thinking ko dati, na safe yung Maya Black Card kasi wala siyang card number, walang CVV. Pero no, nahack pa rin ako. So hindi ko alam, hanggang ngayon hindi ko alam kung paano nahack yun. So yun lang, sana makatulong sa inyo to, at for awareness ng lahat ng may Maya Black Card. Hindi lang Maya Black Card, pati sa ibang credit card, kasi meron akong BDO credit card, lagi ko siyang nilalak para safe pa rin. So yun lang, thanks guys, and be aware. Thank you.